natural phenomena na every year, yun yung mga challenges natin na yung mga farmers, sa aming mga farmers, tuwing taon, kada taon yan, sa taglamig na pumapalo siya ng bumababa ng below 10 degrees centigrade, talaga expected na may frosting. Ayon kay Mayor Franklin Smith, matagal ng bahagi ng pagsasaka sa atok ang frost, lalo na tuwing malamig. Isa sa mga paraan ng mga magsasaka ay ang pagdidilig ng mga tanim bago sumikat ang araw para matunaw ang yelong nabubuo sa mga dahon at gulay. Nangyayari ang frost kapag bumababa sa 10 degrees Celsius o mas mababa ang temperatura. Madaling araw ng December 31, 2025 na itala ang 10 degrees Celsius sa Sitio Inglangdad, Paway, Atok, Benguet. Ayon sa Pag-asa, mas mababa ng 4 hanggang 5 degrees ang temperatura sa Atok kumpara sa Baguio. Sunod na. Nagsimula nung I think sa last 26 pa yun. 26 straight. Yes ma'am, ngayon ang pinakamakapal ngayong buwan. Talagang sinecheck namin yung farm namin kasi talagang kung kaya pang i-remedyo sa frost para hindi masira. Tumulong na rin ang Department of Agriculture Cordillera sa pamamagitan ng pagbibigay ng hose at pump irrigation systems para mapanatiling malusog ang mga tanim. Pinuri ni Mayor Smith ang mga magsasaka dahil sa kanilang sipag at tiyaga sa pagpapatuloy ng supply ng gulay sa kabila ng frost at iba pang kalamidad. Kaya kami mga farmers, alam namin kung kailan kami magtanim, alam namin kung ano yung mga pwedeng maitanim. Saka if ever na makasurvive yung mga tinanim namin, may mga paraan para ma-overcome namin yung mga challenges na yan sa frosting. Kasi yung frosting yan, nakakamatay, pinapatay na yung mga tanim mo, yung mga seedlings. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng single-digit temperatures ang Atok at iba pang matataas na lugar sa Cordillera hanggang February 2026 dahil sa amihan. Samantala, para sa mga turista, ang frost ay isa sa mga kakaibang karanasan sa Atok. Dahil dito naging fully book ang mga tinutuluyan noong holiday season, bagamat bahagya na ring nabawasan ang mga bisita matapos ang bagong taon. Pinapayuhan ang mga residente at turista na magdala ng makakapal na damit, lalo na sa madaling araw at gabi habang patuloy ang lamig sa lugar. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon.